Ano yung La Nina? La Nina. Hindi ko alam. Yun, tag-init. Yung Tagulan. Tagulan. Ay malapit-lapit na. Yan ang panigurado. Ano ba yun? ano po ba yung La Nina, sir? Eh yung pag-araw. Tagtuyot po. El Niña. Ulan. Yung El Niña, di ba ano yon? Tag-ulan yon. El Niño. Hindi ko alam. Yun yating tag-init or Tag-ulan. Sobrang init. Siyempre tagtuyot. Araw ng araw yon, wala nang ulan. Kaya natutuyo ang lupa. Eh, sir, yung El Nino. Ayun ang mga laging kadalasan na umuulan. Marami pa ring Pilipino ang salat sa kaalaman pagdating sa El Nino at La Nina. Kaya naman ngayon, hihimayin natin ang mga epekto nito sa atin at sa kapaligiran. Disaster sa natin, environment, sa hanap buhay natin, maapektuhan tayo. Ang ating agrikultura, so doon din ang natin ang ating mga produkto maapektuhan, no? Pag tagtuyot, walang tubig, lalo dito sa Metro Manila, ang tubig sa dam ay bumababa. Walang tubig, hirap sa tubig. Kung magtuloy-tuloy na ilang buwan na walang tagtuyot, ikokontrol nila ngayon yung ng pagbigay ng domestic water natin, di ba? Consumption. So para lahat ng tao ay makagamit ng tubig, may tinatawag tayong rationing ng tubig natin. So maapektuhan tayo. Abe, babago-bago ang klima ng panahon eh. Minsan mainit, minsan malamig. Ayon pa sa mga scientists, malaki rin ang epekto ng El Nino at La Nina sa pagbabago ng ating klima. Pag sinabi natin climate variability, pagbago-bago ng ating klima. Pag sinabi natin climate variability, within the average lang natin mga 30 years below na span ng periods natin. Kasi pag lumagpas na dyan, mga how many decades na hanggang sa hundreds of years, tinatawag na natin yan na climate change. So, pag sinabi natin climate variability, part lang yan ng pagbabago ng panahon natin. So, natural lang yan na pagkatapos, babalik din sa normal. Kaya naman mahalagang intindihin ang mga pangyayaring ito para sa susunod na bigyang babala tayo ng pag-asa ukol dito, alam na natin kung paano malampasan ang mga pagsubok na dulot ng mga ito.